Alas 6 ng umaga, punta sa baryo. Alas 11 ng gabi, dumating. Nagbubulyaw. Kapag awatin mo na nagbubulyaw, kung ano-ano ang sinasabi niya sa kapwa niya, yun, away na naman. Hirap naman sa kanya. Utusan pa ako na uminom mo na masama ang pakiramdam ko, sir, kapag naalaala kong lahat, baka mahimatay pa ako. Tapo. Magandang hapon po, Lola. Pwede yung pumasok? Yan. Hindi nangagat yung aso nyo? Ang daming tuta. Lola, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ayan, napasyal po ako dito. Kumusta po kayo? Dito po, mahirap lang dahil hinihingar ako. Oh, ano pangalan ni Lola? Adelina Manuel Pastor po. Adelina? Manuel Pastor. Ilan taon na po kayo, Lola? 76 po. 76. Ilan po anak nyo? 7 po nakidlat yung isa. 7 na kidlat yung isa. Opo. 8 na. 6 lang po. 6 na lang. Oo nga pala, sorry. Pinamaan ng kidlat. Opo. Namatay. Namatay. Kailan nangyari yung, Lola? 2009 po. Ilan taon po yung anak nyo nung natamaan ng kidlat? 30 anyos at 6 na buwan po. 30 years old. 30 years. And 6 months. Opo. Okay. Ito po kayo, nakatira? Opo. Gaano na kayo nakatagal nakatira dito, Lola? Noong 2016 po. 2016 kayo nag-start dito? Sarili nyo lupa to, Lola? Nanay ko po. Okay. Nanay nyo. Sana nanay nyo po? Yung matanda sa kabila po. Ilang taon na po yung nanay nyo? 94 po. 94. Tapos kayo? 76 po. Napakalaki nyo, no? Kasi sa edad na mga ganun, umaabot pa kayo. Sana ganun din kami, Lola. Umaabot ng ganun. Sana po, sa awa ng Panginoon. Opo. Lola, ako nga pala si si Daddy Frankie. Kumusta buhay-buhay nyo po? Mahirap lang po dahil hindi ako makahanap buhay dahil dali ko mapagod po. Pero ano bang mga pinagkakakitaan ng mga tao dito, Lola? Yung nagtatanim ng gulay po. Oo. Maiba nga pala tayo, Lola. Sino kasama nyo sa bahay dito? Sa apo ko po. Apo lang. Opo. Asawa nyo po, nasaan? Wala po, hiwalay po kami dahil matapang po. Ay, ba't kayo naghiwalay? Ilan ang anak nyo? Bali 6 po dahil Hindi, 7 pala. Sorry, makulit si Daddy Frankie, paulit-ulit. Nakapito kayo, ba't pa kayo naghiwalay, Lola? ewan ko po, dahil nag-iba ang ugali niya. No, simula nung naputol yung kamay niya po, nag-iba ang ugali niya. Ala, bakit ganon? Ba't naputol ang kamay, nag-iba ugali? Ewan ko po, ang dahilan nila yung dugo na naisalin sa kanya. Ano ba sinalin sa kanya? Yung dugo niya po, type B. Opo. Nung nagtagal na po na yun, nagiging siluso siya. Yung dugo niya, Lola, type B. Opo. Tapos ano sinalin? Type B rin po. Type B rin. Yung amo ko rin, Lola, dati, na-disgrasya, sinalinan ng dugo. Nag-iba rin ugali kasi iba yung naisalin na dugo. Dugong aso yung naisalin? Ba't ako po? Salinan ako ng 3 bag na dugo, hindi naman po. Hindi naman. Pero yung asawa mo, nag-iba. Nag-iba po. Paano nyo na sa amin nag-iba? Yung ugali niya po, nagiging siluso. At Nagiging siloso. matapang pa rin. Bukod sa matapang, siloso. Opo. Bakit? Anong ginagawa niya? Paano siya nagsisilos, Lola? Ewan ko po kung dahil andun lang ako sa bukid noon. Oo. Sabihin niya, iba ang ginagawa ko. Pero nagpapastol naman ako ng kalabaw at baka. Ano sinasabi niya? Paano mo nasabing nagsisilos siya? Paano mo nasabing siloso? Ano yung mga ginagawa niya?
Hindi ko alam kung anong ginagawa niya sa bahay dahil nandun lang sa bahay noon. Ayaw pa gumawa, ayaw pa magluto. Ako naghahanap ng ulam. Kailan kayo naghiwalay, Lola? Anong 2015 po. 2015. So 24 ngayon, 9 years ago. Mula noon, di na kayo nagbalikan? Hindi na po. Asan na po siya ngayon? Andun sa Mayantok po. Nasa Mayantok. Baka may asawa na doon. Bahala si sir. Wala siyang asawa doon? Wala po. Wala naman pala eh. Baka maliit na tampuhan lang, Lola. Sawang-sawa na ako, sir, talaga. Bakit? Yung ugali niyang ganun. Kung walang konti away, matiis ko yung hirap, kaya lang yung away, hindi ko matiis talaga, sir. Bakit? Paano ka ba niya inaaway? Ba't hindi mo matiis? Baka nagkukulang lang sa lambing. Kulang sa ano po, sa paghanap siguro ng pagkain niya, dahil ano siya, ayaw yung kumilos. Kung alak, yun, masipag. Maghapon, halimbawa, magsimula ng Lunes, sa susunod na Martes, titigil. Alas 6 ng umaga, punta sa baryo, alas 11 ng gabi, dumating, nagbubulyaw. Kapag awatin mo na nagbubulyaw, kung ano-ano ang sinasabi niya sa kapwa niya, yun, away na naman. Away kayo? Opo. Yan mo, dahil lalaki mo siya, sabing ganun. Hirap naman sa kanya. Utusan pa ako na uminom ng lason sa trido. Utusan kayo uminom ng lason? Opo, Bakit? ako ng lason. Ayaw ko naman dahil kung lang maglason ako, wala akong mapala. Opo. Saan sila kumuha ng pambayad sa kabaong. Kaya ang ibig kong sabihin noon, punta ako sa cruising, ano na lang ako ng bus para may pira pa sila. Ay, hindi maganda yun, Lola. Mandadamay. Tsaka masama yun. Magagalit si God pagka sarili mo. Galit po, sir, kung maglasong ka. Po? Dahil hindi ka tanggapin ng Panginoon kung uminom ka ng laso. Opo. Ganun din yun pag nagpasagasa. Di po, dahil ang sabi yung mga iba, mabubuhay ka raw, ano ka kung ganon. So, paano yan, Nay? Teka, sir, napagod ako. Ay, napagod ka. Sige, Nay. Pasensya po. Okay lang. Ang hirap talaga ng ganitong kalagayan ko, sir. Ano ba? Bakit, Nay? Ba't mo nasabing mahirap ang kalagayan? Mahirap huminga, sir. Sige, Nay. Take your time. Napagod talaga ako, sir. Dahil sa itong asma. Ang hirap naman na ganito ang buhay ko. Kaya gusto ko sana kukunin niya lang ako ng Lord para hindi nila ako pinaghahirapan yung apo ko. Bakit nahihirapan ba yung apo mo sa'yo? Opo. Bakit mo nasabing nahihirapan sila sa'yo? Mahirap ng alaga ng may sakit, sir, eh. Dahil naranasan ko na yun. Kaya ang dinadalangin ko sana, kung kunin ako ng Lord, hindi niya ako pahihirapan sana. Para walang maghirap sa akin, na naiistorbo siya, ganun. Kaya ibig kong sabihin sana, kung kukunin niya ako ng Panginoon, biglahan sana po. Kaya yan lang ang dinadalahin ko kapag naalaala ko ng pinagdaanan ko, sir, talagang maiiyak talaga ako. Dahil hirap ng pinagdaanan ko. Gaano ba kahirap yung pinagdadaanan ni nanay ngayon? Hindi ko maano lahat, sir. Ang hirap ko dahil masama ang pakiramdam ko, sir, kapag naalaala kong lahat. Baka mahimatay pa ako. Dahil kung sumakit ang dibdib ko, sir, talagang mahihimatay ako talaga. Kaya ang healing ko lang sa mga anak ko, sana dalawin niya na lang sila ako na hindi magadalang. Sana. Gusto mo dalawin ka ng mga anak mo? Opo. Bakit madalang ba silang dumalaw? Madalang po. Nasaan ba yung mga anak mo? Nasa Baksay po. Saan po? Sorry? Baksay po, sa sakop ng Kamiling. Nasa Kamiling sila. So, bihira sila pumunta dito, yung 6 na anak.
Yung isa andun sa Maynila, yung pangalawa kong anak na babae andun sa Maynila. Kaya lang, bihira naman na akong bigyan. Hindi naman ako humihiling sa dahil mahirap ang maghanap ng Opo. pera. Mm-mm. Kaya kung ano ang gusto nila, sir, Oo. na ibigay, yan na lang, sir, pagtyagaan ko na lang. Opo. Tama yun, Nay. Alam mo, mahirap naman talaga ang buhay. Pero, Nay, paalala ko lang po, ako nga po pala si Daddy Frankie, may video po ako dyan. Okay lang po ba yung video na ito i-upload natin sa Facebook tsaka sa YouTube? Pwede rin. Pwede. So, Nay, ito po. Pero ang gusto ko, sir, iba yung pangalan na i-video nyo ay ilagay nyo. Okay lang po. Ito, Lola, sabi mo nahihirapan ka sa buhay mo. Sabi mo namimiss mo yung anak mo. Sabi mo gusto mo dalasan nila ang pagpunta dito. Lola, may pagkakataon ka po kung ano man yung nararamdaman mo. Yung hindi mo nasasabi sa mga anak mo, pwede ba sabihin mo dito para mapanood nila? Para pag napanood nila, dadalawin ka nila. Kung ano yung gusto mong sabihin sa mga anak mong 6, sabihin mo, Lola, may pagkakataon po. Yung bunso po, madalas, bira naman, may 3 beses isang buwan. Kaya nagtatanim sila ng palay. Okay na yun, Lola, kung 3 times a month. Pwede na rin siguro kasi syempre mahirap ang buhay tsaka busy. Yung dalawa po, hindi sila nagpupunta rito. Ayun, kausapin mo kung ano yung gusto mong sabihin sa kanila, Lola. Pwede mong sabihin. Huwag na lang po, baka maawain na naman nila ako. Bakit ka inaaway? Sabihin nila noon, sir, na wala daw silang nanay. Yan ang inaalaala ko, sir, na... Paano nila sinabi yun? Ewan ko, sir. Mula nung umalis ako doon, ayaw ko naman pumunta sa tatay nila dahil pagdating mo, maganda. Pero lumapas ng 1 oras, away na naman. Away na. Kaya ayaw kong pumunta doon. Kasi, dito naman ang bahay nyo eh. Kaya ayaw ko na, sir, talaga. Kahit anong sabihin pa rin na, ayaw ko na. Ayaw mo na pumunta sa asawa mo? Opo. Palayasin ka niya. Putang ina mo. Sabi niya, lumayas ka. Sige, sa anak na lang, Nay. Baka may gusto kang sabihin sa iba mong anak. So nila ako makita, sir. Di pumunta sila dito. Malayo naman yung pangalawa ko, andun sa Maynila. Malapit lang po yung Maynila, Nay. 6 hours lang biyahe. Naghahanap buhay naman doon. Kaya pagtyagaan na lang nila sa sir. Kung gusto ko lang, kapag namatay ako, kung dalawin niya ako, okay na yun, sir. Dahil hirap ang buhay. Yan lang ang inaano ko, sir. Talaga. Dahil mahirap ng mag-utos ng tao, sir. Kasi mahirap na kung isumbat pa nila sa'yo. Wala kang pambayad na utang na loob. Ikaw pa nagkaroon ng utang na loob, Nay? Oo, dahil yung dugo na isinyalin nila sa akin. 1 bag. Pero yung 2 libre po. Dahil Saan galing? Kanino galing yung... Yung 1 bag na dugo, saan galing po yon? Ewan ko, sir, binili na lang sila. Tapos? Yung 2, donasyon po. Oo. Tapos, sumbat sa'yo? Ganun? Paano? Kung inaway ako, sir, kung lasing, maalaala niya yung sumbat niya. Sino nagsasabi? Anak o yung asawa? Kapatid ko po. Yung kapatid nyo. Kapag lasing lang, yun. Pero pinababayaan ko naman, sir, dahil naalaala ko, naisip ko na lasing lang. Kaya pinapasinsyan ko na lang. Kaya ganun lang ang ng alak eh. Kaya mahirap talaga, sir, nag-iisa na sa buhay. Nag-iisa. Oo, dapat kasama mo yung kahit 1 anak sana, no? Tsaka asawa, dapat nandito. Ayaw ko na sa asawa ko, sir. Ang problema kung kailan nagkaanak ng 6, 7, saka kayo naghiwalay. Dapat magkasama hanggang pagtanda, ano po?
Sana po. Kaya lang sawang-sawa ako sa ugali niyang ganun. Paano Lola kung magsusuri yung asawa mo tapos babalik? Huwag na sir, huwag na. Bakit po? Nagawa lang ako ng isturbo ko sir. Bakit? Ano, naglalasing ka po sa away. Doon. Hindi, kung sakali sabihin niya hindi na ako iinom. Kahit na sir, mahirap makipagmalikan kung gano'n ang ugali ng tao. Kahit sabihin niya nagsisi na siya, magbabago na. Ayaw ko na po talaga. Sawan-sawa na ako sir sa ugali niyang dami kong pinaghirapan na. Ano ba yung mga paghihirap na dinanas mo sa kanya na pwede ba mabigyan mo kami ng ano? Yung pinagpapaslo ko ng kalabaw sir. Ano ko pinagtatanim ng punla, gano'n. Nagbubunot ng punla. Gagawa ka ng pambigkes na palay, gano'n po. Hindi ka makatulog sa hirap. Agod. So ngayon Lola, paano kayo nagkakaroon ng pera? Paano kayo nabubuhay ngayon? Eh, kung noon sir, kaya ko pang mga kumuha ng tulya, yun pagkakapiraan ko. Ngayon, wala na sir. Yung hinihintay ko lang sir, yung binibigay sa akin ng ano, humingal pa ako. Yung pensioner po, Pension galing sa barangay. sa presidente po, Presidente. Magkano naman po yun? 3 buwan sir, 3,000. Yun, pinagkakasya ko na po sa buhay ko, pambili ng bigas, bagoong, asukal, kape po sir. Talaga mahirap sir na talaga buhay ko. Hinihingal si Lola. Lola, relax ka lang ha. Pagpapahingayin kita, babalikan kita. Lola, sabi mo kasama mo dito, apo mo. Pwede bang tawagin makausap? Opo. Ay, may Ano pangalan ng apo mo? Ay, may po. Aimee. Ayan, si Aimee. Ay, magandang hapon. Lapit ka dito. Mahirap ang buhay, mabaha pa tayo. Mabaha pang bahay ko, masira. Mabaha. Opo, nabaha noon. Si Aimee? Opo. Aimee, gaano mo na katagal kasama si Lola? Mag-iisang taon na po. Lola mo siya. Paano mo siya naging lola? Anak po ako ng anak niya po. Anak. Oh, bakit ikaw ang kasama ni Lola? Kasi mag-isa lang po siya. Kaya sinasamahan mo. Opo. So, dalawa kayo natutulog dito. Opo. Kumusta naman ang pagsasama nyo ni Lola? Ayos naman po. Lola, ano talaga pinaka problema ni Lola? Anong gustong hilingin kay Daddy Frankie? Baka may gusto kang... Kasi po, nasira itong kubo ko, pati kalan ko, nasira po. Ano po? Yung kalan ko po na durog. Nadurog yung kalan? Popo. Ay, ito. Ayos naman na, Lola. Bago na. Yung maliit po, bago. Yung malaki, wala. Andun yung ulo niya, baba. Ay, oo, yung ulo niya nasira. Naalis lahat yung dingding dyan. Kaya lumubog yung mga haligi ng iba. Ilang taon ka na, Aimee? 19 po. Nag-aaral ka? Hindi na po. Ay, bakit? Simula po nung namatay po yung papa ko po. Namatay na rin papa mo? Bakit? Anong kinamatay ng papa mo? Nadisgrasya po sa motor. Ay, nanay mo? Nagtatrabaho po. Nagtatrabaho. Saan nagtatrabaho nanay mo? Sa Baguio po. Nasa Baguio. Kasambahay po kasi yung nanay niya dahil hirap ang buhay na. Bakit umiiyak si Aimee? Dinadalaw ka rin ng nanay mo dito? Ilan taon yung nanay mo? 43 na po. 43 po. 43. Opo. Ilan ba kayo magkakapatid? Dalawa po. Dalawa lang. Asan yung kapatid mo? May asawa na po. Buti ikaw, nandito ka, hindi mo iniiwan si Lola. Hindi po. Buti hindi ka pumupunta sa mama mo, no? Hindi po. Bakit? Ba't di mo iniwan si Lola? Kasi wala po siyang kasama po. Walang kasama. Sige. Lola, bigyan kita pambiling kape, pambiling kalan. Salamat po. Dahil mahirap lang po ako.
Hindi ako makagawa po. Hindi ako makatrabaho dahil sa asma ko po. Dahil sa asma. Opo. Ano lang lola, laban lang, no? Opo. Huwag lang mawala ng pag-asa. Pag minsan po nawawalan ako ng tablitas, yun ang inaalaala ko. Nawawalan ka ng gamot. Dahil mahirap lang ang buhay. Mahiya naman ako na humingi sa kapwa kong tao. Napakaswerte mo lola kasi napakabait ng apo mo. Hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinapabayaan. Salamat sa Lord po dahil nagsapak. Ano, sige, Nay, anong sasabihin mo sa apo mo? Naririnig niya. Lagi kong sasabihin sa kanya, sir, mag-ingat. Ay, may lapit ka dito. Dito. Yan, tabi kayo ni lola. Iwasan niya yung masamang Yan. gawain. Ganun po ang gusto ko. Mag-ingat lagi. Dahil mahirap. Mahirap ang buhay. Huwag mong gumawa ng masama. Ganun po. Magpakabait sana lagi. Yan ang gusto ko sanang sabihin sa kanya po. Ayaw ko yung naglalakwat sa babae pa nga siya. Babae pa naman. Kakahiya naman. Opo. O si Aimee, anong sasabihin mo naman kay lola sa mga sinabi niya? Salamat ako. Magpapasalamat po ako sa mga sinabi niyo po. Bakit kasi si lola hindi sinasamahan ng mga anak? No? May asawa na rin sila. Mm. Kaya naman ako humingi ako sa kanila. May pamilya naman sila, sir. Kaya mamahiya ako sa humingi sa kanila. Ang gusto niya hindi lang ibigay sa kanila. Kaya alam ko naman mahirap. Opo. Pero pwede mo silang sabihan na dalaw-dalawin ka nila. Opo. Yan ang sinasabi ko lagi sa kanila kapag pumupunta rito yung bunso. Oo. Siya ang madalas na pumunta rito yung bunso. Na brother son yung bunso ko. Dahil yung birth certificate niya po, pangalan ng nanay at tatay ko. Dahil ayaw pa listo yung tatay nila. Sige lola, bibigay ako ano? Tatay pangalan po ang karakibat. Lola, kinay kamay mo para may pambili ka tabletas. Oh. 1, 2, 3, 4, 5,000 lola. Salamat po. Bisap na nagpapasalamat, sir. Binigay sa akin. Opo. Tago mo yung pera mo la para may pambili kang ano, kung ano yung kailangan mo. Opo, sir. Salamat ulit, sir. Ano unang-una mong bibilhin lola? Sa tabletas at sa bigas ko, sir. Bigas. Dahil para may isain kami dahil walang naghahanap sa amin. Opo. Napapagkain namin. Kaya maraming salamat po. Sige lola ha, ingat ka parate. Kain ng marami para tumaba. Payat na si nanay eh. Ha? Mahirap naman, sir. Kung marami akong makain, hinihingal naman ako. Pag maraming kainin, hihingalin naman. May sukat pala. Opo. Mm. Yung kape asukal yun. Anong eksaktong lugar pala ito, Lola? Purok 7 po. Bayangbang. Manapos Bayampang. Managos, yan. Mga kababayan, mga kabarangay, ang Team Daddy Frankie ay napadaan po dito sa Purok 7, Barangay Managos, Bayangbang. At nadaanan namin itong mga lola natin dito. Kaya dinalaw, kinumusta ni Daddy Frankie. At nalaman natin ganito kahirap ang buhay. Kaya inabutan natin sila ng kaunting tulong pinansyal. Ayan, muli po si Daddy Frankie mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan ko dito sa buong Pangasinan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa walang sawa na yung pagsuporta. At kung nandito ka pa sa puntong ito,
i-share mo rin ang bidyong ito nang sa ganoon ay mas makatulong pa tayo sa mga kagaya ni nanay, mga kagaya nila lola, mga senior, mga lolo't lola natin, mga kababayan na nangailangan ng tulong pinansyal. Salamat At, rin po. yes po. At syempre, papasalamat din tayo kay God, number 1 po. Dahil hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie po ito, yung pag-abot ng kaunting tulong kung hindi sa kalooban ng ating Panginoon. Yan. Muli po, Daddy Frankie po, mga kababayan, from Pangasinan, anak ng Pangasinan, I love you all po, and God bless. Mabuhay po tayong lahat. Love you rin po. Ayan. Sige Lola, thank you po.